niya kayo at gawin ninyong mga alagad ng lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. Narito, ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So, mapapansin natin dito, ang one command of God, the one command in this particular verses is this: make disciples or gawing alagad ang mga bansa. Ito po yung utos ng Panginoon. Pero meron pong tatlong magkakasamang aksyon para maganap natin yung utos na gawing alagad ang mga bansa. At ito po yun: humayo, which is mag-ibanghelyo, magbautismo, at magturo. Ang ibig sabihin, discipleship. So, in short, ang utos ng magbabautismo ay isang gawaing inaasahan ng Panginoon na gagawin ng kanyang iglesia hanggang sa kanyang muling pagbabalik. So, ang ibig sabihin pala, iniutos ng Panginoon sa iglesia na yung mga nabahagi na ng Ebanghelyo ay bautismuhan. So, ang punto natin dito, sa mga magpapabautismo at sa gustong magpabautismo, tandaan nyo ito, ang pagpapabautismo ay pagsunod sa utos ng Panginoong Jesucristo. So kung ikaw ay sumampalataya na, ang utos sa iyo, ikaw ay magpabautismo. Ngayon, kung ikaw ay nagpapahayag na mananampalataya, pero hindi ka nagpapabautismo, ang ibig sabihin niyan, yan ay pagsuway sa utos ng Diyos. Pangalawa, ang bautismo ay pagpapahayag ng pakikipag-isa kay Kristo, or this is a declaration of union with Christ. So ang bautismo ay hindi lamang isang panlabas na ritual. Hindi lang ito basta nilulubog kayo sa tubig, kundi isang makapangyarihang larawan ng katotohanang espiritual na ang sino mang sumampalataya kay Kristo ay nakikisa sa Kanya, sa Kanyang kamatayan, paglilibing at pagkabuhay na magmuli. So ang ibig sabihin nito, sa pamagitan ng paglulubog sa tubig, ipinapakita natin ang pagkamatay sa lumang buhay ng kasalanan, at sa pamamagitan ng paggahon mula sa tubig, ipinapakita ang bagong buhay kay Kristo. So mamaya, pag inilubog ko kayo sa tubig, pag hindi kayo umahon, ang ibig sabihin yan, marami kayong kasalanan. Biro lang. So, yung paglulubog sa tubig, larawan yon ng paglilibing ng inyong lumang buhay, kasama ang inyong mga kasalanan. At kapag kayo ay inilutang, yun ay larawan na kayo ay bagong buhay na, sapagkat kayo ay kasama na ni Kristo. Sabi niya ng Romans chapter 6, verse 3 to 4. O hindi ba ganyo nalalaman na tayong lahat ng mga nangabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na magmuli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Sabi ng Colossians 2:12, na nalibing nakalakip niya sa bautismo, na doon naman kayo'y muling binuhay, nakalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos, na muling bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. So ang ibig sabihin, ang bautismo ay patotoo na tayo ay patay na sa lumang buhay ng kasalanan. Ito ay deklarasyon na tayo ay muling nabuhay upang mabuhay para kay Kristo. Ito rin ay paalaala na gaya ng pagkabuhay ni Kristo mula sa mga patay, kapag kayo ay iniangat, ito ay nagpapakita rin ng katunayan at katiyakan na kung si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay, kayo ay magkakaroon din ng buhay, pagkabuhay na magmuli sa mga patay kapag muling dumating si Kristo. Pero liliwanagin ko lamang, mga kapatid, baka ma-misinterpret natin, ang aktual na paglubog sa tubig ng bautismo ay hindi paraan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Gaya ng sinasabi ng Romans chapter 6. Baka akalaan nyo kasi na kapag binautismuhan kayo, doon nyo nakikita, doon nyo ipinapahayag na kayo ay, doon kayo nagiging kaisa ni Kristo. Hindi po. Sa aklat ng Roma, maliwanag na ang pananampalataya sa Panginoong Yesus, ang pananampalatayang ipinagkaloob ng Banal na Espiritu, ang siyang dahilan kung bakit tayo nakipag-isa kay Kristo. Ibig sabihin, nung ikaw ay sumampalataya kay Jesus, ikaw ay naging kaisa ni Kristo. Pero, sa pamagitan ng iyong bautismo, ipinapahayag mo ito
sa mga tao. Kaya sinabi nga ni Matt Foreman kanina, this is the visible gospel. Yung nakikitang ebanghelyo. Yung nangyaring pagbabago sa loob mo, ipapakita mo sa publiko sa magitan ng bautismo. So, ang pananampalataya ang nag-uugnay kay Kristo. Ang bautismo ay paglalarawan ng pakikipag-isa kay Kristo. Halimbawa po, katulad po ng kasal. So, ano po nakikita niyo dyan sa larawan natin? Singsing. Yan po ay wedding ring. Ang singsing ay simbolo lamang ng kasal. Sinasagisag nito yung naging tipanan. Pero, ang mismong tipanan ng dalawang tao ang nagbubuklod sa kanila bilang mag-asawa. So katulad po niyan, pag nakakita kayo ng ganito, ibig sabihin niyan, kayo ay kasal. Yung walang wedding ring, yung nawala na, kasal pa rin naman yon. Ano? Wala lang suot. Pero malimit, pag sinabi nakaganyan, ang ibig sabihin niyan, ito ay kasal. Yung baptism ninyo, yun yung magpapakita na kayo ay mananampalataya na. Kaya lang, wala naman tayong damit na nakalagay baptized na ako, o wala naman kayong accessories. Pero publicly, kapag kayo nabautismuhan, you are showing to the people na kayo ay kaisa na ni Kristo. Pangatlo, ang bautismo ay sa pangalan ng Trinidad ng Diyos. Ang tunay na bautismo ay kailangan gawin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Ang bautismo ay tunay na banal kung ito ginagawa sa pangalan ng Diyos na Trinidad. Hindi po pwedeng sa pangalan ng pastor o sa pangalan ng iglesia lamang o sa pangalan ng kung sinong tao. Kayo ay babautismuhan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Ito ay isang pagtawag sa Ama, Anak, at Banal na Espiritu upang gawing totoo at makapangyarihan ng darawang pagtubos sa magitan ng kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus. Parang sinasabi natin sa Trinidad ng Diyos na kinikilala natin ang ginawang pagliligtas ng Panginoon. At ikalima, ang bautismo ay paglulubog sa tubig. That's the reason why tayo ay nagpagawa ng baptistry para po kayo ay ilubog sa tubig. Bilang isang Reformed Baptist, matibay ang ating paniniwala na ang pagbabautismo ay dapat nakalubog. Ito po ay pag-iiba. In contrast natin sa mga kapatid natin, we have some Reformed churches, especially Presbyterian, meron tayong ilang mga kapatiran niya. I think some Reform also believe on this, which is Presbyterian, naniniwala sila na pwedeng bautismuhan ng isang bata nang hindi lubog, kundi sa magitan ng pagbubuhos o ng pagbubisik. Ang tawag sa kanila ay infant baptism or pedo baptist. Okay, naniniwala sila na pwedeng bautismuhan ng bata sa magitan ng pagbubuhos o pagbubisik lamang ng tubig. Pero tayo ay matibay ang paninindigan na ang proper mode of baptism ay sa magitan ng paglulubog sa tubig. Sabi ng Romans 6:4 na binasa natin kanina, tayo ay nangalibing nakalakip niya sa magitan ng bautismo sa kamatayan, kung paano si Kristo ay nabuhay na magmuli sa mga patay sa magitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo makalalakad sa panibagong buhay. Ipinapakita ng Romans 6:4 na ang larawan ng kamatayan, paglibing at pagkabuhay na magmuli ay sa magitan ng paglubog sa tubig na gaya ng pagpasok sa libingan at muling pag-ahon dito. Kaya kinakailangan kayong ilubog. Kaya po tayo ay kailangan ng maraming tubig. At makikita natin ito sa maraming mga talata sa banal na kasulatan. For example, in Acts chapter 8, 36-38. At sa pagkapatuloy sa daan ay nagsidating sila sa dakong may tubig. At sinabi ng bating, narito ang tubig. Ano ang makakadlang sa akin upang ako'y mabautismuhan? At sinabi ni Felipe, kung nanampalataya ka ng buong puso ay mangyayari. Ibig sabihin, kung ikaw ay sumampalataya na, pwede ka nang bautismuhan. Sumagot ang bating, sumampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Ito yung ginawa. At ipinag-utos niyang itigil ang karo. Saan? Sa may tubig. At ang ginawa nila? At sila'y kapwa lumusong sa tubig. Si Felipe at ang bating na kanyang binautismuhan siya. Then, John chapter 3 verse 23, at bumabautismo rin naman si Juan sa Inon na malapit sa Salem, sapagkat dooy maraming tubig
at sila'y nagsiparoon at nangabaw tismuhan. Matthew 3:13, nang magkagay na paron si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya ay bautismuhan niya. At nang mabautismuhan si Jesus, ano sabi? Pagdakay, umahon sa tubig. So, I strongly believe na ang proper mode of baptism is by immersion o sa pamamagitan ng paglulubog o paglulublob sa isang tao sa tubig. And the fact na yung salitang Griego ng baptist ay baptizo, nang ibig sabihin niya ay to immerse or to submerge. Ang ibig sabihin ay ilubog. At ako din ay kumbinsido na dapat ang mga babautismuhan ay babautismuhan sa maraming tubig. Kasi pwede naman kayong ilubog, pero sa isang batya lamang. Pero hindi kayo mailulubog ng ganap. Ay ang ginawa natin, nagpagawa tayo ng baptistry na kaya kayong ilubog. So, ang paglulubog sa tubig o immersion, ang pinakamalinaw na kahulugan ng bautismo bilang larawan ng kabuuan at nakasentro kay Kristo na sumasagisag sa pakikipag-isa sa kanyang kamatayan, paglibing, at pagkabuhay na magmuli. Kaya ang paglubog ang dapat na maging pangunahin at karaniwang pamamaraan ng bautismo. At makikita nyo rin na karamihan sa mga scholar ay sumasang-ayon na ito yung talagang paraan ng pagbabautismo sa unang iglesia. Dangan na siguro dumating sa panahon na merong mga limitadong pagkakataon at wala silang makuhang mga tubig. Kaya later on, lumabas ang mga pagbabautismo ng ibiniwisik at saka binubuhusan lamang. Pero ang pangkaraniwan, ito ay dapat inilulubog. Ikalima, ang bautismo ay pagkapakita ng pananampalataya. So 2 punto ito. Una, ang bautismo ay isang pampublikong pagkapahayag ng pananampalataya. Kaya ang baptism ginagawa natin publicly, hindi secretly. Kasi paano malalaman ng mga tao kung walang nakakakita? Sabi ng Colossians 2:12, na nalibing nakalakip niya sa bautismo, na doon ay muling binuhay nakalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya. So ang pakikibahagi sa kamatayan at pagkabuhay na magmuli ni Kristo ay sa pamamagitan ng pananampalataya. So ang bautismo ay may kabuluhan lamang kung may pananampalataya na ang isang tao. Kaya naman, ito yung ginagawa natin. Bago bautismuhan, ang lahat ng babautismuhan sa atin, dumadaan muna sila saan? Sa pagtuturo at pangalawa, interview. Kailangan masigurado natin na ang isang bata o isang tao na babautismuhan ay mayroong pananampalataya kay Kristo. Sa ating mga bisita, that is the reason why hindi ho tayo nagbibinyag. Kaya yung sagot ko doon sa page natin, hindi tayo nagbibinyag ng bata sapagkat ang bata ay wala pang kakayanang magpahayag ng pananampalataya. That's why we deny infant baptism. Especially yung baptismal regeneration na ang bautismo ay nakapagliligtas. Hindi po. Ang bautismo ay bunga ng kaligtasan. Nagpapabautismo ka dahil naintindihan mo na ikaw ay mananampalataya na at ito ay pagsunod sa Panginoon. Sa katunayan po, makikita natin na sa bawat pagkakataon na inilalarawan ang bautismo, laging nauuna ay ang pananampalataya bago ang bautismo. Kaya nga po tinanong natin, kaya ho nagtestimony muna yung ating mga candidate for baptism bago sila bautismuhan. In-interview namin, nagtestimony sa inyo, tapos meron silang mga testimony nandoon, nabasa natin o naipag-pray natin, mamaya tatawagin ko uli, kukonfirm ko sa kanila kung talagang sila yung mananampalataya na bago natin sila bautismuhan. Pangalawa, ang bautismo ay simbolo ng pagsimula ng buhay Kristiyano. Isang simbolo ito ng isang tunay na naging bagong nilalang, ipinanganak na muli, naligtas mula sa kasalanan, at binago ng Diyos sa kanyang buhay. So, ibig sabihin, ito ay simbolo na kayo ay bagong tao na. Okay. Naging bagong tao kayo nung kayo sumampalataya kay Kristo, ipinapakita niyo ito sa magitan ng bautismo. Actually, meron nga akong nakita, mayroong talata dito na kapag kayo ay naging kay Kristo, kayo ay nagpapalit ng damit. Ibinibihis ninyo si Kristo. So parang kapag kayo ay inilubog, ang inyong lumang damit ay inyo nang niwanan
At nung kayo ay iniahon, kayo ay meron ng bagong damit. At sino yung bagong damit? Si Kristo. Meron akong nabasa doon habang inaaral ko to, merong culture na ginawa yung isang church na kapag sila ay nagbaptize, kapag iniahon nila yung bagong baptize, bibigyan nila ng bagong damit, ng bagong robe. At yun ay simbolo na yung lumang damit hindi nila isusuot, tapos yung bagong damit ang ibibigay sa kanila. Okay. So, yun ay kanilang nakita bilang parang pagkapakita. Ganito yung nangyayari. Yung lumang damit, huwag nyo naman itatapon yung damit nyo na ibinaptize. Hindi yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin yung lumang buhay ay kailangan mawala at magsuot ng bagong buhay kay Kristo. Kaya nga ito yung paalala sa ating mga members, huwag niyong titingnan yung ating bagong baptize na banal na agad ha. Yan ay mga bata pa sa pananampalataya, kailangan ng gabay. Madadapa, malalaglag, babagsak, ang mga nakakatandang miyembro ang dapat mag-akay sa kanila. At kapag sila ay nanghihina, palakasin, kapag nagkakasala, palalahanan. Kapatid, ikaw ay bago nang nilalang kay Kristo, ay dapat ikaw ay bago na. Kaya pwede nyo nang sawayin siya, hindi na dapat yan kasi ikaw ay Kristiyano na. Okay, masasawayin nyo na kasi siya ay nagpahayag na publicly. Ang lakas ng amen ng lola. So, ang isang nabautismuhan ay inaasahang lalakad sa bagong buhay kasama ng Panginoong Jesucristo at kasama ng Iglesia. So we are expecting kayong 5 na babautismuhan ngayong araw. We are expecting na kung paano lumalakad ang iglesyang ito, ganun kayo lalakad. Meron kayong mga ate at mga kuya na gagabay sa inyo para sama-sama tayong lumakad na kasama ng Panginoong Jesucristo. At ika-6, ang bautismo ay pagpasok sa pagiging kaanib ng lokal na iglesia. Sa isipan ng mga apostol, ang makipag-isa kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya na ipinapakita sa bautismo ay nangangahulugan ding makipag-isa sa katawan ni Kristo. So ang ibig sabihin, ang pagiging Kristiyano ay hindi hiwalay sa lokal na iglesia. Ang bautismo ay pintuan papasok sa isang lokal na iglesia. So mamaya, pagkatapos inyong mabautismuhan, kayo po ay magiging miyembro na ng Santo Tomas Reformed Baptist Church. Okay? So mamaya, kayo ay kakamayan namin at pwede na namin kayong tawaging brother and sister. No? Ito yon, pribilehiyo na kayo ay tawaging brother at sister kapag kayo ay nabautismuhan. So, you can call, mamaya pa ha, you can call Brother Daniel. Wow, sarap ng pakinggan na. Brother Daniel, Sister Nicole, Brother Joshua, Sister Abby, Sister Ellie. Yan. Pwede nyo nang tawagin silang brother and sister publicly because publicly nilang ipinahayag ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Kaya huwag kayong magtataka na minsan hindi natin tinatawag ng brother yung mga bisita namin. Yung mga bisita ho namin, kung kayo pa hindi po baptized, we cannot call you brother. Unless magpabautismo po kayo. Kasi po, yun ang katunayan na kayo mananampalataya. At also, pag kayo po yung nabautismuhan na, papasok na rin po kayo sa mga pribilehiyo ng isang miyembro ng iglesia. Tatanggap kayo ng gabay ng pastor, pagmamahal ng iglesia, pag-aaruga ng iglesia, at pwede na kayong maging kabahagi ng banal na hapunan. Kaya sa susunod na Lord's Supper natin, you can join us in the Lord's Supper. Matitikman nyo na ang aming kinakain. Kung ano yung lasa noon. Na, matitikman nyo lang yon kapag kayo ay naging miyembro na ng iglesia. Hindi na kayo dadampot-dampot lang dyan pagkakatapos namin. Kasama na kayong makikain after ng baptism. At ito po, since ang ating pong covenant meeting ay sa katapusan pa, so magkakaroon kayo ng covenant meeting o makikipag-covenant kayo during the covenant meeting na lang. Pati po yung transfer of membership natin, doon na lang siya magbabasa ng covenant. Sabay-sabay po kayo magbabasa ng covenant natin. Sabi ni Tom J. Nettles, sabi niya, ang bautismo ay ang paglulubog sa tubig ng isang mananampalataya kay Jesucristo na isinasagawa ng minsan. Okay, ang tunay na baptism ay minsan lang. Hindi ho tayo nagre-rebaptize. Ibig sabihin, pag nagre-rebaptize, ang ibig sabihin po noon, baptize ka ng baptize. No. Naniniwala tayo there's only one baptism. So ang ibig sabihin, kung kayo nabautismo ng mali, hindi kayo niribaptize, kundi kayo binautismuhan lamang ng tama. Actually, dahil marami sa atin dito ay galing sa Roman Catholic,
So kung tutuusin, nabautismuhan na tayo. Ang tawag nga lang doon ay binyag. Pag kayo binautismuhan, hindi kayo nire-baptize. Kayo po ay binautismuhan lamang ng biblikal at ng tama. Okay? At sabi niya, bilang pagsisimula ng gayong pananampalataya sa isang pamayanan ng mga mananampalataya ang iglesia. So we will be happy to have you as the new members of Santo Tomas Reformed Baptist Church. So bilang konklusyon, ang pagbabautismo ay isang mabuting desisyon na nakaayon sa utos at kalooban ng Panginoon. So, tinatawag nating to follow the Lord is a decision. So, isa itong sa napakagandang desisyong gagawin mo sa buhay mo. Bukod sa ikaw ay sumampalataya sa Panginoon Kristo, isa ito sa pinakamagandang desisyon mo. Yung gawin mo ang kalooban ng Panginoon na sumunod sa tubig ng bautismo. Isang hakbang ng pananampalataya patungo sa pagtanggap ng mga spiritual na pagpapala. Asahan mo na kapag ikay sumunod sa Panginoon, meron kang tatanggaping pagpapala mula sa Panginoon. Pero pag sinasabi kong pagpapala, hindi yayaman ha. Huwag niyong asahan, ay ako yung nabautismo na, yayaman na kami. Hindi ho yan. Ang sinasabi natin spread ng pagpapala, yung pag-iingat ng Panginoon, yung pagpapalago ng Panginoon, yung paggabay ng Panginoon, at maging yung pagtulong sa iyo ng iglesia. Isang pampublikong pagpapahayag ng pananampalataya na nagbubukas din ng pagkakataong makapaglingkod sa iglesia. After nyo ng baptism, now you can serve the Lord through His church. Kaya ang payo ko sa inyo, ano man ang kaloob na binigay sa inyo ng Panginoon, use it for His glory, for the edification of the body of Christ. So mga kapatid, so that's all for our lecture. This is just a review and some thoughts for our baptism. Let me just call our